Eto ha, kapag nagmahal ka, panindigan mo. Huwag yung bigla ka na lang mawawala at maiiwan sa ere yung isang taong mahal na mahal ka. Huwag ganun. Hindi tama yun. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Mabilis lang na lumilipas ang mga araw. At sa darating na tag-araw, ito na yung oras na pinakahihintay ko. Kailangan lahat malinis. Kailangan lahat planado. Kaya naman, umisip na talaga ako ng paraan kung paano maihahatid kay Eman ang lumang aparador. Nakakatawa nga kasi kailangan kong ibenta sa papa niya ang lumang aparador. Nagpanggap ako sa online na nagtitinda ng mga lumang gamit. At syempre, sinadya kong alokin ng lumang aparador ang papa ni Eman sa napakamurang halaga. Sinabi ko na swerte yun at lahat na ata ng pambobola ginawa ko na para mapapayag lang siya. At syempre, palagi pa din ako nakasunod kay Eman. At madalas na napapansin ko siyang napunta sa manghuhula. Ako na lang din talaga ang gumagawa ng paraan para pagtagpuin kami sa nakaraan. At sa pagsapit ng tag-araw, okay na ang lahat. Naayos ko na ang lahat. Manong, kapag bumalik siya dito, huwag niyong kakalimutan na ibigay sa kanya ang susi na to. Teka lang iho. Bago ka umalis, pwede ko bang makita ulit ang mga palad mo kahit sa huling sandali? Sige po, Manong. Sabihin niyo na lang din po kung anong mababasa niyo sa palad ko ngayon. Kaya ito, ibinigay ko na yung kamay ko sa manghuhula. At nang tingnan niya ang mga palad ko, nakangiti lang siya na tila ba may nakikitang masasayang bagay. Manong, anong nakikita mo? Pwede ko bang malaman? Iho, walang pagbabago. Pero may parte sa kapalaran mo na hindi ko makita. Mausok at malabo. Manong, ano bang ibig sabihin kapag mausok at malabo? Iho, hindi ko din alam ang sagot sa tanong mo. At ang tanging masasabi ko, mag-iingat ka sa bawat pag-akbang mo. Dahil sa kaunting pagkakamali mo, pwedeng magbago ang lahat ng nakaguhit sa mga palad mo. Pagkatapos sabihin ni Manong ang salitang yun, nakarinig ako ng katok sa pintuan. At narinig ko ang boses ni Eman. Magtago ka, iho. Hindi ka niya pwedeng makita. Kaya ito, nagtago ka agad sa isang madilim na sulok. At nang pumasok si Eman, napansin ko kaagad ang suot niyang damit. Ito ang damit na suot niya nung unang makita ko siya. Kahit 10 taon na ang nakalipas, natatandaan ko pa ang araw na yun.
Napapangiti na lang talaga ako. Kasi ito na yung araw na yun. Makikilala na niya ako sa nakaraan. At sana sa pagbabalik niya makilala pa rin niya ako. Kaya lang nakakatakot si Manong. Kasi naman para siyang sinasapian. Tapos umiihip talaga yung napakalamig na simoy ng hangin sa tuwing manghuhula siya. At nang matapos magpahula si Eman, ibinigay na ni Manong ang susi sa kanya. Manong, salamat po. Ano po bang maigaganti ko sa kabaitan nyo? Wika ko. Iho, noon pa man, wala akong hinihing kapalit sa bawat pagpunta mo dito. Pero may gusto akong makuha. Kung papayag ka, gusto kong maging akin ang lumang aparador. Sige po Manong, ipagkakatiwala ko na po sa inyo ang lumang aparador. Kapag nakilala na po ako ni Eman. Maraming salamat, Iho. Pero bakit po ang lumang aparador ang gusto nyong maging kapalit, Manong? Iho, gusto ko lang sanang makilala kung sino yung nanay at tatay ko. At baka sakaling makita ko sila. Kahit saglit lang. Matanda na si Manong. At dahil sa sinabi niya, parang nadurog ang puso ko. Kaya eto, di ko napigilan na yakapin si Manong. Manong, huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayo. Kaya ito, nilisan ko na din kaagad ang bahay ni Manong. At naghanda na ako sa mga mangyayari. Natatawa nga ako kapag naaalala ko nung i-deliver ko yung aparador kay na Eman. Nababad trip siya. Kasi nakakatakot daw yung aparador. Ay nako talaga. Kaya ito, bago pa man sumapit ang takip silim, ipinarada ko na yung sasakyan ko malapit sa bahay nila Eman. Kung saan nakikita ko mula sa bintana ng silid niya ang lumang aparador. Babantayan ko si Eman mula sa pagpasok niya hanggang sa paglabas niya sa aparador. Basta, andito lang ako. Sa paglipas ng mga oras, nakikita ko lang si Eman sa silid niya. Maliwanag sa loob ng silid tapos ayun siya. Pauli-uli na parang hindi mapakali. Napapangiti na lang ako sa mga sandaling to. Kasi naman, ilang saglit na lang makikilala na niya ako. Kinakabahan ako sa mga mangyayari. Pero kalma lang dapat. Kasi hindi naman magbabago ang nakaraan Alam kong pareho lang ang mangyayari. At eto, hating gabi na. Nakikita ko na si Eman sa harapan ng aparador. At sa unang pagsusi niya sa pintuan ng aparador, isinara niya kaagad. Natakot ata. At sa pangalawa naman, parang natakot din ata. Pero sa pangatlong pagkakataon, pumasok na si Eman sa loob ng aparador. Pagpasok ni Eman, kinabahan na ako. Kasi nanatiling nakabukas ang aparador. At sa paglipas ng mga sandali, di pa nabalik si Eman. Isang buwan ko nga palang kasama dati si Eman.
Baka isang buwan din siyang mawawala ah. Naku naman. Napakatagal naman nun. Subalit sa paglipas ng 5 minuto, nagulat ako nang makita ko ang sarili ko. Lumabas bigla sa aparador habang buhat si Eman. Natatandaan ko ang sandaling to. Ito yung gabi na inihatid ko si Eman sa silid niya sa taong 2025. Ibig sabihin, nakilala na niya ako. At habang nakikita ko ang sarili ko sa silid ni Eman, naiiyak na lang talaga ako kasi naman nangyari na ang katulad ng sa kahapon. Pero maaalala ba ako ni Eman? Paano kung di niya ako makilala? Ano gagawin ko? At nang bumalik na sa loob ng aparador, yung ako sa nakaraan, tuluyan nang nagsara ang pintuan nito. Bahala na bukas. Tila ba napakabilis ng 5 minuto lang ang nakalipas? Nangyari ng lahat ang nakaraan. Grabe. 10 taon kong hinintay ang pagkakataon na to. At eto, uuwi na sana ako kaya lang nag-chat yung papa ni Eman. Kunin ko na daw yung aparador at ibenta ko na sa iba kasi hindi na daw talaga siya makakatulog sa gabi. Kaya sabi ko naman sa chat, sige po, kukunin ko po bukas.